Inside Racing. Kumpara si Sir, Ducati Panigale V4S 2025. First ride sa 2025, Ducati Panigale V4S. Thank you Lord! Nakatesting tayo ng ganito ang gandang motor. Powered by a 1103cc V4 configuration with 209 horsepower and 121 Newton meters of torque. It uses third generation Öhlins electronically controlled suspension for the front and rear. Upgraded na rin ang front brakes using the newest Brembo High Pure 4-piston calipers. Naka Brembo 2-piston caliper naman sa rear. At itong swing arm naman ang pinaka-controversial na binago nila dito sa bagong Panigale, kasi dati naka single-sided swing arm, which is the favorite of everyone. Ngayon naman naka double-sided swing arm na siya para more lightweight and para mas maganda yung traction and handling. Ito naka aftermarket na Acra. Stock kasi nandito, stock exhaust. Ito kasama yung belly pan yata to. Kasama sa Acra. Kaya pogin ng belly pan. Full system na Acra. Ang Ducati talaga, designed for Panigale. Undertail dual high mount exhaust. Yung controls niya bago na rin. Siyempre naka Brembo clutch, master pump. Hindi naman siya masyadong matigas. Brembo brake master pump. Brembo din yung ganda ng feel, brake feel. Check natin yung taillight. Siyempre, ito yung pinaka nabago dito. Yung taillight. Ayun. Yung DRL. Yung DRL ang pinaka nabago dito. Lakas pala ng DRL nyo. Parang headlight na rin. And then, the TFT display, try natin i-activate. So, track is on Ducati V4S. Ganda. Ang laki, parang smartphone na. Ang haba ng panel niya. Ang lapad. Naka-unlock na yung niya. Sport Evo mode. So, mayroong indicator ng power and torque. Sobrang high-tech, no? So, dito yung controls para sa menu. So, napapalit-palit. Ang daming info. Ayun. Marami, lean angle. Sa kabila naman yung mga modes. Napakarami. Ayun, no? So, pag pinlik mo dito, yung modes. Sa mode button. Nakakapili ka. Road Evo. Dami. Wet Evo. So, nakaano tayo kanina? Race Evo yata tayo. Race Sport Evo lang tayo. Sport Evo. Dami. O yan. Tangke niya sobrang sexy. Siyempre yung pagka-red ng Ducati, no? Pati yung taillight niya, iba na. Pa-letter U. Dalawang letter U. Dati, isang ganun lang. Ganda ng quality. So, try naman natin yung seat height niya. Gaano kataas? Bago natin i-test ride. Wala, ang taas ah. Taas pala na ito. So, mas mataas to sa dating Panigale V4S. Oo, mas mataas to. Talaga siya, racing na. Manipis lang yung puwan niya, pero mataas. Pero, abot naman tip nail lang. Pakita mo, tip nail. Pero napakagaan. Mas magaan to sa mga R1 tsaka Fireblade. Sobrang gaan niya. Tapos yung puwan niya, sobrang tigas, parang racing seat. Tapos yung riding position, kung gaano siya ka-aggressive. Aggressive talaga. And then yung foot peg niya, stuck yan. Pero parang re-reset. Parang di mo na dito kailangan mag-re-reset kasi nakalayo na siya eh. Aggressive na siya eh. Yan. Ang luwag. Luwag niya. So dito sa JYP, maraming mga available na aftermarket wheels para sa mga big bike natin. Meron ditong Ozzy Racing, mga forged aluminum lightweight wheels. Kita nyo naman, maganda sa Ozzy Racing yung meron siyang slots. Meron siyang slots sa gilid-gilid. And the craftsmanship, sobrang premium. Siyempre, lightweight, mas maganda yung performance, handling, and acceleration. These scooters, meron din. Kompleto rito, lahat ng big bike to. Made in Italy. Yung mga red, black. Ozzy Racing din to. Yan. Ducati to. May single-sided swing arm. Titanium color. Yan, may red, gold, bronze. Dito naman Marchesini, meron na sila. Marchesini Racing. Ito yung mga exhaust. Meron sila mga Terminioni. SC Project. Spark exhaust from Italy. Mga Öhlins.
Chigi meron dito. Meron din palang card to. Bonamici Racing rear sets. Mga full 6 carbon. All-in steering damper. Brembo calipers. Marami pang available na parts. May mga bikes din dito. Binibenta. Aprilia, Suzuki, Ducati. Meron din dito mga carbon fairings. Siyempre ito yung pinunta natin dito. Ito yung star of the show. So comparison dito sa 2024 and below. So parang lumapad na siya ngayon. Oh, mas malapad siya. Dito sa lobby yung workshop nila. So makita natin, lupit ng sinesetup dito. S1000R M package. Clear water lights ang ox light. Carbon winglet. Pogi oh. Sagad lahat ng ano. Malagay ah. Yung clutch cover. Side mirror. Ay, Soma side mirror. Ito yung pinakabago. Ito yung naka-aero. Tapos pag gagamitin niya, ayun, ito lang. Ang galing. Ganda. Ano na siya? Street legal na siya ngayon. Ah, sir. Yung dati kasi payat eh, di ba? Kaya ngayon street legal na. Ang ganda. Puro wings na to. Lilipad na. Pati yung ano, puro carbon, no? Pati yung mga covers. Dito, carbon na lahat, oh. Mga fairings naman to. Pang Fireblade. Bagong fairings. Race fairings ba to o aftermarket lang? Mga aftermarket lang. Pang replacement. Layo. Tayo na sa stop. Ah! Yan sa kabila. 2025 Panigale 4S. Laro tayo. Boy. Nakabala ko. Wow. Lakas ang tunog. Daan tayo ng inside racing. First ride sa 2025 Ducati Panigale B4S. Sobrang gaan. Lakas. Halima. So wala na restriction to. Napakalakas na nito. Nakaka-nervyos kasi napakamahal nito, no? Ang ganda ng quick shifter. Napaka-smooth. Nakakatakot. Wala pa kasing frame sliders to, no? Para na ako namalengke, no? Napadaan lang sa tabi-tabi, no? Kaso wala rin siyang fuel gauge. So hindi natin alam kung marami pa ba tayong gas o wala na. So kukuha tayo ngayon ng public reaction ng mga tao dito sa inside racing. Suspension, maganda naman. Ang problema yung upuan, sobrang tigas. Parang racing seat. Saya ng ngiti ni sir traffic enforcer Thank you Lord! Nakatesting tayo ng ganito kagandang motor. Siyempre, thank you kay JYP Racing and most especially thank you kay Boss Toti of Ducati at pinahiram tayo ng ganito kalupit na motor. So hiram lang po ito, hindi ito nabili. Oops, kailangan kapisatin natin yung winglet, baka sumabit, no? So kumusta hindi natin sa traffic, kung tatagal ba sa traffic tong motor na to. Madaling hanapin yung neutral. Ang init na, randa mo na init. Yung undertail exhaust yung mainit, pero yung mismo motor hindi na siya gansing init ng dati. Nag-improve nga yung heat niya. Lakas. Ano to? 25R yata ito eh. First gear lang. Sapat na. So ito lang problema sa kanya, kailangan malaki yung buwelo. So may gagawin pala ako, no, para makuha natin yung ambient sound. Magre-record tayo sa ating external audio recorder. Ayan, so maganda yung meron tayo dito ang external audio recorder. Ilalagay natin sa likod ng ating pants. Ayan, para makuha natin yung alam mo sa kanya yung motor eh. Yan. Pag may nakakilala sa atin, bigyan natin ng sticker. Ay, hi. Picture lang kita. Tapos selfie tayo. Oh, sige. Yan, sige. Yan.
Okay sir, okay na. Picture naman tayo. Ay tara, ay meron. No, tilang dala ko. Tolo. Tilang dala ko. Sir. Baka pwede umupo lang. Baka pwede umupo lang. Pwede sir, pwede. Po kayo. Ay, sir. Grupo niyo po ako sa BR1. Ay, basta. Joven. Yan. Bubumbahin ni sir. Ano po, Miko. Out po sa papa ko, Chubby TV. Javi TV. Inside Racing. Okay. Ay, thank you. Tara. Bomba raw si sir. Nagpabomba. Ducati Panigale P4S 2025. Sige. Tara, last na. Baka mapagalitan tayo. Okay na. Last na. Okay na, ay. Ay, tama na. Okay. Papagalitan tayo ng guard. Okay, tara. Shoutout, Inside Racing. Di tayo sinaway. Nag-iingay tayo dito. Pero may mga napasaya naman tayong tao. Okay na ba? Bubuga eh. Ganda ng tunog. Machong-macho na di masakit sa tenga. Ganda. Ito yung 2025 Panigale P4S G7. So mas nag-enjoy pa tayo doon kasi meron tayong mga nakachikahan at nakasalamuhan ng mga fans sa SL ni ate. Yung nakakita sa atin sa SL niya. Woo! Woohoo! Panalo. Sobrang refine na, sobrang near perfect, no? Near perfect na tong Panigale na to. Kasya kaya tayo sa gilid. Try nating singit-singit kung kakasya tayo. Oh, madali lang din singit, ha? Fairness. Ang taas eh. Sa temperature niya, 4 out of 5 bars. Suspension and brakes, top of the line talaga. Kaya lang, yung high mount exhaust, kailangan tignan mo yung nasa likod mo bago ka bumomba, tatamaan sa mukha. Uy! Ang init! So ito, naligpasan natin yung ano. Ang init. So much power. Napakagaan. Ang daling gamitin. Hindi naman sobrang subsob. Sakto lang. Hindi mo na ako napapagod eh. Ito na. Nakabalik tayo. Nakabalik. Solid na natin. Mamaya. May uwi ko pa tayo, no? Dapat tingin lang. Kaya lang baka mamaya masama sa garahe. Traffic eh. Malan sila dito. Pasok. Ito. So much power. Thank you sir. So much. Very nice. Malaysian kasi siya. Kaya kailangan English. Grabe mga katingin. Wala akong masabi. Sobrang solid. Pero kailangan ko na siya ibalik kasi sobrang sarap. Baka mamaya kung saan tayo mapunta at anong mangyari sa atin. Walang slider at napakamahal. Sobrang solid. Panalo. So abangan nyo na lang ang ating muling pagtatagpo kay Panigale B4S. Maybe someday, magkikita ulit ang aming landas. Siyempre, manifesting lang. And nung nilabas nga itong 7th generation or G7 na Panigale itong 2025, nagkaroon ng mixed reaction sa mga tao kasi may mga nagsasabi na mas maganda pa rin yung outgoing model at mas exotic yung naka-single-sided swing arm, pero sinet aside na ni Ducati yung form over function. Mas priority niya talaga yung performance, maging pinakamabilis, pinaka-the best na handling. Pero ganun naman talaga lagi, ito yung may lumalabas na bagong model, bago sa paningin, minsan hindi pa tayo nakakapag-adapt. Pero sa akin, habang tumatagal ko siya tinitingnan, lalo siya
siyang pumapogi. So, depende. Feeling ko, ganun din eh. Parang dati nung nilabas yung bagong Panigale, medyo mixed feelings pa rin yung mga tao, mixed reaction. Parang yung ibang motor, ganun din sa ibang brands. Pero sa akin, talagang mapapatingin ka pa rin sa kanya eh. Nung sa public reaction nga, dila natin siya sa inside racing, kita na naman natin, napapawaw yung mga tao. Lahat napapalingon. Siyempre, bukod sa ganda ng tunog ng V4, sa itsura niya, talagang sobrang exotic. Kumbaga, para kang nakakita ng Ferrari on two wheels. At unang sakay ko pa lang dito, talagang wala akong masabi kundi, wow, talagang mas malakas ng konti yung horsepower, napaka-solid ng response, lalo na kapag na-upgrade mo yung exhaust niya ng Akrapovic na high mount na full system race exhaust. Medyo mahal nga lang, narinig ko parang nasa 700k yata. Kasama na rito yung parang remap niya, yung mapping niya na ma-update siya, magiging 225 horsepower lang naman, kaya pala napakalakas nung tinesting ko, talagang halos kada piga, sobrang responsive at hinahagis ako. Although hindi lang siya friendly kung gagamitin mo for example sa mga long ride kasi nga medyo matigas yung seat niya, pero kung gagamitin mo sa racetrack and spirited riding, talagang sport bike lover ka, ito na talaga yung top of the line. Wala na sigurong tatalo dito sa ngayon pagdating sa technology. And syempre, yung counter-rotating crankshaft ni V4 ni Ducati, talagang ramdam mo yung sa handling niya. Kaya ang kita naman natin kung gaano sila ka-successful ngayon sa both MotoGP and sa World Superbike at sa iba pang mga race competitions, talagang namamayagpag ang Ducati sa napaka-successful at race-proven nilang Desmo engine. Pero syempre, kailangan pa natin ng iba pang test ride dito. Mas marami pa sanang seat time at masubukan natin talaga bakbakan. So, doon pala ako makapagbigay talaga ng conclusion. Pero ngayon, sa pinaka-quick impression ko dito sa Panigale na to, kung worth it ba yung SRP niya na 2.525 million. Medyo mabigat-bigat sa bulsa, no? Ito na yung pinakamahal na V4S na nilabas ni Ducati. Pero kung titignan naman natin, konti lang naman ang difference from the outgoing model. Nasa mga 2.4 din yata yun. Well, para sa akin, sa dami ng in-update nila dito, talagang perfected na. Ito raw yung missing link na hinahanap nila. Yung flex and rigidity